At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga si episode 246 para dito kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. So kahapon nga ay dito tayo natapos yung sa pagsukat ni Coco sa lakas ni Wavi at nakita niya na 71% yung body modification na ginawa kay Wavi at ayun, namamangha siya o nagugulat siya kasi kung paano yan na-injure ni Wavi. At so now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito napasigaw na. Ito si Leo, sabi niya nga dyan kay Coco, bakit to biglang nanigas na lang dyan? Ito si Coco, pero yun biglang sabi ni Leo, whatever, sabi niya ganyan. At ito nga, hala, sige, suntok-suntok dito. Ito si Leo, sabi niya nga dyan, na ipapakita niya kung gaano kabilis itong kanyang mga suntok at ipapalasap niya nga raw sa lahat yung kanyang skull crushing iron sand gloves na may bigat na 9 kilograms isa. So ang bigat ng gloves nito na ginagamit ni Leo, pero yun ang bilis pa rin talaga ng suntok na rito. At ito na nga sinabi na yung sinasalihan kasi na death boxing match neto ni Leo, doon kapag na-knockout ka, sigurado patay ka, tapos ka. So kaya nga raw laging thrilling talaga yung mga laban na nagaganap doon kasi talagang buhay yung nakataya. At din ito nga ngayon ay salita na si Shiryu, sabi niya nga dyan habang pinagmamasdan yung si Leo na di na raw masama yung mga suntok ni Leo. Pero yun salita na rin ito si Raiden at bumaling siya kay Darkshine, sabi niya nga dyan na umatras mo daw muna yung si Darkshine. But din dito nga is boom, biglang pumwersa etong si Leo, sabi niya nga dyan oops, at eto ngayon is bam, dito sabi niya nga dumulas daw etong kanyang kamay at eto ngayon is boom, binanatan niya rito eto si Darkshine pa talaga. So hindi alam kung parang nayanig ba dyan eto si Darkshine, pero ito ang lakas ng impact ng suntok ni Leo, sabay etong atawa-tawa etong boxer na to, sabi niya nga dyan na sorry, di niya raw sinasadya kasi ang gusto niya lang daw sana yung mag shadow box siya, pero ayun tinamaan niya ito si Darkshine. So kaya ayan ay okay lang daw ba ito si Darkshine. At so ito ngayon sagot si Darkshine, sabi niya nga dyan na oo, okay lang naman daw siya. At kita naman dito na parang talagang wala lang nangyari kay Darkshine, pero sabi nga ni Darkshine, pero siya kamusta siya, okay lang ba yung kamay niya? At ito nga ngayon spang, pagtingin ngayon ni Leo, yung kamay niya bali, parang kadiri labas yung boto rito ni Leo sa kanyang kamay. At ito nga ngayon, pinawi si Leo, sabay yung lapit na. Ito si Shiryu, sabi niya nga dyan kay Leo na siguro okay naman na daw yan. Tumigil na ito si Leo kasi nga kita naman outmatch na siya, sabi niya ganyan, talagang no match ito si Leo. So kaya yun, umuwi na raw sila, sabi niya ganyan. At din ito nga ngayon, nagalit itong dalawa at pagkatapos nga niya, pang, hala, sige. So dito, bigla nilang inatake sabay etong si Shiryu, pero yung si Shiryu relax lang siya at eto nga hala, sige, tuloy pa rin sa pagsuntok dyan etong si Leo sa si Coco, pero yan relax na relax pa rin etong si Shiryu. Tapos ayan, talagang sinasalag niya lang etong mga pag-atake binibigay sa kanya ng dalawa. At eto nga ngayon, habang inaatake ni Leo sa ni Coco ay yung si Shiryu, tapos yan ilag-ilag lang siya, nagsalita na si McCoy, sabi niya nga dyan yung lalaki na yan yung referring kay Shiryu, ang principal niya raw ay yung wala siyang principal. So ito si Shiryu ay isang martial artist nga raw na malaya lang. So carefree daw na martial artist itong si Shiryu, pero to nakikita naman daw nila yung lakas na tinataglay niya. At ito nga yung sabi ni McCoy, ayan si Shiryu yung champion. So ito ang ganda ng ngiti ni Shiryu, at yun nga wala lang sa kanya yung atake ni Leo at saka nga ni Coco. At yun pagkatapos nga niya spak, dito bilang sinipa niya ito si Coco. At ito ngayon napatalsik si Coco dito sa isa sa mga nandiyan dyan nga sa loob ng kwarto. At ito nga sinalo siya ng lalaki, sabi niya nga dyan na okay lang daw ba ito si Coco, mag-ingat siya. At ito nga ngayon pinakilala ni McCoy itong lalaki at pangalan niyan si A. So isa siyang assassin o parang killer at meron siyang special bounty na A-class. So dito sabi nga ni McCoy na pumayag itong si A na sumali dyan sa Neo Hero sa condition na lagi siyang babantay-bantayan ng Neo Hero. So ibig sabihin under surveillance siya ng Neo Heroes. At ito salita na itong si A, sabi niya nga dyan dun kay Coco na mag-ingat daw itong sila Coco sa galawan nila kasi may sigla pa raw sila so baka ma-injured sila ganyan. Pero ito nga di maganda yung ngiti nito ni A. At then after nga niyan ay ayun ay pinakilala naman ito si Sekingal, sabi nga dito ni McCoy na ito si Sekingal galing naman yan sa intelligence division. Pero yun nagsalita na itong si Sekingal, sabi niya nga dyan na itong si A kinuha nila, although kahit na hitman di ba parang mas pinoprotektahan daw nila itong si A kaysa yung sinasabi na under surveillance siya. So sabi
sabi nga rito ngayon ni Sekingal na parang kaya yan hinire ni McCoy kasi para maprotektahan itong si Aiden sa batas kasi nga hitman siya So ito ngayon sagot na si Sekingal, sabi niya nga dyan, Sekingal tuloy si McCoy, sabi niya nga dyan na yung Hero Association daw ganun naman din yung ginagawa. Nag-hire sila ng mga kriminal, ng mga outlaws. Pero ganito raw kasi yan. Kung itong mga kriminal na to ay makokontrol nila tapos magagamit nila yung kanilang ability, lalo na itong ability ni A ay pagdating sa combat skill ay pwede raw yan, nakakapatay siya ng mga halimaw. So kaya nga yun, kung makokontrol nila itong mga kriminal na to tapos magagamit yung kanilang ability bilang isang hero ay magiging maganda raw yan sa kanilang organization. At yun nga magiging role model pa raw sila sa iba. At tuloy nga ni McCoy, sa tingin niya lalo sa ganitong sitwasyon nila na ang dami ng mga halimaw yung lumalabas dyan, parang fair lang naman daw, okay lang naman daw yung decision niya na yan. At eto na nga ngayon, pinakilala na ni McCoy itong si Child Emperor. Pero yun nga, ang pangalan na ni Child Emperor, Wild Emperor. So kaya nga ito, sabi ni McCoy na grateful sila kasi nga itong genius boy na galing dun sa Hero Association at S-Class Hero nag-transfer dito sa Neo Heroes. At yun nga raw, umaasa sila na sana dumating yung araw na ilid din ni Child Emperor itong Neo Heroes. At eto nga ngayon, nagsalita na itong sila Ryumon, pati na itong si A. Sabi nga nila dyan, aba, kukontrolin mo kami at gagamitin yung aming mga ability. Sige, good luck sa'yo. Sabi nilang ganyan. So minamak nila itong bata natin. Pero yun, di naman nawi-waver dyan. Di na siya shaken at si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, oo, gagawin niya raw yung best niya para makakontrol itong mga to. At then after niyan ay nag-usap na nga ulit itong si Child Emperor sa Sekingal via telepathy. At ito nga, sabi ngayon ni Child Emperor na ngayon, naalaman na nila, na find out na nila kung ano yung funding source nito ng Neo Heroes. At ito ngayon, sabi nga ni Sekingal, aba, talagang ambis trumabaho nito ni Child Emperor. At ito nga ngayon, sabi nga rito ni Child Emperor, money laundering from illegal transactions of criminal organizations, tax evasions, cover-ups for wealthy individuals and religious leaders, human experimentation on heroes, and the marketing of its results. So parang lahat daw pwedeng pumasok rito sa new organization, mga kriminal, yun nga, mga mayayaman na gustong umiwas sa mga tax, tapos yun parang yung mga illegal din na experimentation sa mga tao, parang lahat yan pwedeng sumakay rito sa new organization. At it seems na itong new organization, ginawa raw yan para to serve yung ganyang objective, yung ganyang purpose. So kaya nga sabi nga rito ngayon ni Child Emperor ay tutulungan nga nila yung mga illegal na gawain ng mga masamang tao kaysa yung magtrabaho talaga sila bilang isang hero. At ito nga ngayon, nagsalita na rin si Sekingal, sabi niya nga dyan na napunta siya dyan sa top management ng Neo Heroes dahil kay McCoy. At ngayon, na-find out niya kung ano talaga yung direction at saka yung principle ng Neo Heroes. So ngayon ganito, kung pagsasamahin daw nila ni Child Emperor yung nakalap na information na ito ni Sekingal, pati na yung mga theories ni Child Emperor, ay sigurado mas makikita nila yung bigger picture patungkol sa Neo organization na to. At bukod pa dyan, ay pwede nga na rin nilang maalaman kung ano talaga yung pinaplano ng Neo Heroes laban sa Hero Association. At din pagkatapos nga niyan, is yan guys. So hanggang dito lang ito sa episode 246 natin. At so ayun, ay nagtatrabaho na yung bata natin. Kumikilos na kaagad siya, kasama niya si Sekingal. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay episode 246 natin, season 4 para kay Kalbo. So hintay lang para sa next episode natin. So yan, lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.